Dahil Tuesday ngayon at wala akong pasok sa isa kong job, kaya inantay ako ni Tanya dahil magkakape kami dito lang malapit sa aming trabaho. Dalawang coffee shop lang tong malapit sa aming trabaho, pero dito kami madalas pumupuntang dalawa. Na nga yung pinaka-lunch namin dahil pagdating ko mamaya ng bahay ay wala pa rin naman si Neil at masyado pang maaga, kaya sumabay na lang ako kay Tanya. Yung kinain ko lang ay isang muffin at coffee. Ay, malakas tayo kumain ng kanin, kaya minsan pinipigilan ko na lang na mag-once a day na lang kumain ng rice, pero pag tinawag talaga tayo ng gutom, ay wala na yung diet. Bitin nga yung aming lunch dalawa dahil 20 minutes lang yung kanyang break time. So ako naman ay dumiretso na ako ng uwi. Tapos napakaganda ng aming panahon. Sana araw-araw ganito na lang. Tingko ng bahay, nakita ko yung aking paso na nasa harap. So medyo namamatay na yung halaman, kaya tinanggal ko na lang at ipinalit ko yung aking tanglad. Yung tanglad ko kasi nakalagay lang yan sa tubig. Tapos nag-ugat na siya na nag-ugat at saka dumami yung kanyang sanga, yung kanyang dahon. Dito ko siya nilagay sa gilid ng bahay kasi andito lagi yung araw. Tapos yung aloe vera ko dati na parang mamamatay na rin, nilipat ko siya dito. Yun, nung naarawan siya, dumami siya ng dumami. Sign na tumatanda ka na talaga kasi yung nasa isip mo ay mag-garden na lang, maglinis ng bahay, mamili ng mga bedsheet, mamili ng mga tinido, kutsara. Tapos pagdating ng gabi ay maghahaplas ng mga katingko. Sa mga mima, ganito ako pagkagaling ng trabaho, mas gusto kong dumiretso at magtambay sa likod ng aming bahay kasi gusto ko yung nakikita yung aming garden. Sana nga lang malawak yung aming garden, pero maliit lang nga lang talaga. Kaya ayan, diniligan ko na lang yung aming garden. So may tanim ako dyan na taragonte, kamatis, siling labuyo. Yung kamatis ko, sari-saring variety yan. Meron akong purple na carrots, tapos yung sitaw. Tapos may garlic pa dyan. At 3:30 ng hapon, ayan na si Neil dumating na. Tinimplahan ko lang siya ng kape, tapos nag-ready na ako ng aming dinner. So yung nire-ready kong gulay ay galing to sa kay Melanie. Si Melanie ay kasamahan ko dati sa isa kong trabaho sa sushi. So binigyan niya ako ng napakalaking papaya. Yung papaya na to ay hinahanap ko sa Coles, pero wala akong makita. Dahil malaking papaya at marami, hindi ko maubos. Kaya nilagay ko na lang siya sa ziplock at ilalagay ko siya sa freezer. Kasi sa susunod ay bala kong maginataan ng hipon. So maghahanap ako ng dahon ng sili. Sana lang may makita akong dahon ng sili sa Pakistani store. Marami nga siyang binigay sa akin at ito nga malunggay na napakatagal ko na itong hinahanap at wala akong mahanap sa Coles, lalong-lalo sa Pakistani store. Wala rin akong mabili nito. Pati nga yung malunggay, hinati ko lang din, nilagay ko siya sa plastic freezer para magamit ko pa siya at hindi siya madaling masira. So bala ko kasi maginataan ako sa susunod. Tagal ko pa itong maubos dahil ako nga lang mag-isa ang kumakain nito. Naman ay gawa rin niyang imbutido, galing dito kay Milanes. So sabay-sabay nitong binigay sa akin. Sabi ko kay Neil, ito na lang yung uulamin niya. Ipiprituhin ko siya. So naka-freezer to, so kinat ko lang siya. Sabi ko kasi piprituhin ko lang siya. Mas maganda kasing iprito kaysa sa steam. Shanghai rice nga yung ginawa ko sa kanya dahil ayaw niya ng plain rice. So ito nga yung magkaiba na kami ng pagkain. Yung plain rice sa akin, tapos ito yung aking gulay na papaya na may pinakas. Ayan yung kanya, nilagyan ko ng itlog ang kanyang Shanghai rice, tapos yung piniritong imbutido. So busy-busy pa siya sa kanyang pagsagot ng mga emails niya. So nauna na ako, bahala ka dyan.